So yan mga ka-travelers, update tayo sa ating Rosco minivan. So kumusta na nga ba siya? So pasensya na hindi ako makapag-upload ng mga video ngayon kasi hinihintay ko pa nga sana na may ayos ito. Ngayon, dahil nga sa nakargahan natin siya ng gasolina na may tubig, ang nangyari, lumaki ang sakit niya. Sa halip na konti lang sana ang kailangan linisin, ay yun, nagka-problema at hanggang ngayon hindi pa po naiaayos. Hanggang ngayon hindi pa siya napapatakbo. At nagkaroon ng problema yung return sa fuel injection niya. So hindi pa bumabalik yung mekaniko dahil lagi din akong wala. Hindi kami nakakapalag po lagi. So hanggat hindi ito maayos, hindi ko pa ito mablog, hindi ko pa magagamit. Kaya hanggang ngayon, ayan, nakatambay pa rin siya. Ano po, pasensya na po kasi hindi ko pa po na-upload yung video or wala pa ako nagagawa pala na bagong biyahe natin gamit po ito si Rosco. Kasi nakapagkarga po tayo ng gasolina na may tubig dun sa San Francisco, Quezon. Dun po sa Awasan. Ngayon, nagka-problema. Mabuti nakauwi tayo dito. Nung ipacheck natin to sa mekaniko, ay napakalaki problema kasi fuel injector po kasi ito eh. So, ayan. Hanggang ngayon, hindi pa po napapatino. Okay, so yung fuel injector niya, nandun pa sa mekaniko, pinapabalik ko pa nga. Sabi ko, dalhin niya na ngayon kasi kung hindi niya mapapaandar, ibalik na lang niya at hayaan na lang muna. At nalinis na rin po yung tangke nito. Punong-puno ng dumi, tubig at mga kalawang at sari-saring mga dumi. Ngayon, hindi naman siya mapaandar. Ilang linggo na ito dito dahil nagka-problema yung return. Maandar siya pero yung return, hindi niya kayang pigilan yung awas, no? So hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Kaya yan yung update dito mga ka-travelers. Kaya pasensya po, hindi pa ako makapag-upload ng mga maayos na biyahe natin. Kasi ito pa po yung sistema, ito po yung sitwasyon ng ating minivan. So hindi ko alam kung kumusta ang magiging resulta nito kapag ibalik yung fuel injector. Medyo malaki-laki na rin ang nagagastos namin dahilan lang doon sa dahilan lang doon sa pagkakarga namin. Halagang 200 pesos na kinarga na gasolina. Kaya mga ka-travelers, hanggat maaari, mabuting magkarga na lang sa mga branded, no? Sa ngayon, medyo nadala na ako kahit sa motor. Yun yung mga pinagmumulan pala ng ating mga sakit ng mga sasakyan. So lalo na ito, sensitive kasi hindi to carb type eh. Naka FI po ito. Kaya talaga napakasensitibo niya. So simula ngayon, dapat sa mga branded tayo magkakarga para sure ball. Kasi nagtitipid tayo pero kapag nagka-problema at na-damage yung makina natin or yung ating sasakyan dahilan sa murang gasolina, mas malaki nagagastos. Kagaya nito. Naitakbo na po namin to ng San Francisco, Quezon. Papunta doon, napakaganda ng performance niya. Pero dahil sa 200 pesos na tubig dyan sa Awasan, so check nyo po yung gasolina nyo dyan sa may barangay Awasan po, sa San Francisco, Quezon. May tubig. Ayan, nagka-problema kami dahilan dun sa pagkarga namin ng halagang 200 pesos na may diferensya, hindi puro. Kaya ayun, nakatambay pa rin po siya. Hintay-hintayin nyo naman po sa ating mga paglalakbay. Salamat naman sa mga nag-aabang. Pasensya na po talaga dahil ayan, gustuin man natin, hindi natin magawa. Pero nakakapag-travel kami, papunta lang ng Antipolo. Hindi ko na i-vlog masyado kasi malimit gabi. At nakakadaan na naman tayo dyan. Labes na po tayo dumaan dyan sa Antipolo. So may plano po kami na mag-Mindanao this year gamit si Chariot. Kasi hindi ko ipapangahas na ilayo to. Baka magka-problema pa kami sa daan. Malaki ang gastos. At least si Chariot, yung Chariot po kasi kung dating sa maintenance, mas mura pa rin. Masasabi ko mas mura. Yung kulang-kulang 20 mil na nagagastos namin dito, kung yun ay doon sa Chariot mga ka-travelers, bagong makina na yun. Bagong-bago na yung makina mo nun. 'Di ba? Kaya sa mga nagkukumpara, ito, papakita ko sa inyo ang comparison. Kung alin ba talaga ang mas the best at kung alin ang mas magandang choices. Kung pang pamilya lang din naman at hindi naman kayo masyadong inarte sa travel at gusto lang naman nyo ma-enjoy yung mga travel, magbibigay na lang po ako ng tips kung ano ang mas maganda na gamitin natin sa mga travel natin sa mga province. So yan lang muna.
mga ka-travelers, sana maunawaan nyo po. God bless po sa ating lahat. Keep safe, ride safe sa bawat isa. Salamat. Magandang araw.